Magandang araw, class. Magsitayong lahat para sa ating maikling panalangin. Amen. So, bago kayo magsiupo sa inyong upuan, maaari bang pakiayos ang inyong ay linya ng inyong upuan at pakipulot na rin ang nakikita nyong mga kalat. So, sino ang sino ang lumiban ngayong araw? Magaling. Batid kung gusto nyong matuto ngayong araw. So, meron lamang akong apat na rules sa ating silid na aralan. So, ang una dyan is makinig sa guro kapag ito ay nagsasalita sa harap. Pangalawa, magtaas lamang ng kamay kapag may kasagutan o katanungan. Pangatlo, huwag gagamit ng cellphone pag hindi naman kailangan. At pang-apat, igalang ang guro at inyong kaklase. So, class, sino na ulit ang nakakaalala ng ating talakay ng nakarang araw? Tama. Ang ating tinalakay ng nakarang araw ay ang ASEAN. So, kailan na ulit ito nabuo, class? Tama. Noong Agosto 18, 1986. So, magbigay nga kayo ng isang layunin ng ASEAN, class. Magaling. So, ang layunin ng ASEAN, class, ay ang protektahan ng mga bansang nakapaloob dito sa kanilang grupo or hanay. So, bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw ay meron lamang akong inihandang aktibidad na inyong at babasahin ko ang panuto. Panuto. Ang klase ay mahahati sa dalawang grupo at magbibilog upang gawin ang ating aktibidad at ang guro ay magbibigay ng basket sa bawat grupo na may nakalagay na mga litrato at ito ay dapat bigyan ng opinyon o ideya sa isang buong papel. Ay lilista ang mga ideya ninyo patungkol sa mga litrato na nakalagay sa basket. Ang mas maraming tamang ideya ang magagawa ay siyang mananalo. Kayo ay may 2 minuto lamang para magsagot. Ngunit dahil iilan lang tayo ngayon, ay magpapakita na lang ako ng litrato at inyo itong huhulaan. Nagigits nyo ba, class? Magaling. So, ang unang litrato is, ano sa palagay nyo ang unang litrato? Tama. Ito yung mga pagtutulungan ng mga bansa. So, ang pangalawa naman, tama. Ito ay bayanihan. Ito ang picture na nagpapakita ng bayanihan at pagkalaya ng mga bansa. So, ang last, magaling. So, ang litrato ito ay nagpapakita ng mga bansa. So, meron na ba kayong ideya sa ating tatalakayan ngayong araw? Magaling. Ang ating tatalakayan ngayong araw ay nasyonalismo at pagtamo ng kasarinlan ng mga piling bansa sa Timog Silangang Asya. So, bago tayo formal na dumako sa ating talakayan ngayong araw, ay meron lamang akong ipapakitang litrato at inyo itong hahulaan. Ngunit, ano na nga ulit ang nasyonalismo, class? May ideya na ba kayo sa nasyonalismo? Tama. Ang nasyonalismo, class, ito ay ang pagmamahal sa bansa o pagtangkilik sa sariling atin. At sa kasarinlan, class, mayroon na din ba kayong ideya? Wala pa. So, ang kasarinlan, class, ito yung paglaya ng ating bansa sa mga mananakop. So, naintindihan na ba? Magaling. So, ito na yung ipapakita kong larawan. So, ang layunin pala natin, class, sa ngayong araw ay sa araling ito ay ang mga mag-aral ay inaasahang na ipapaliwanag ang sumusunod na konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkamabansa. B. Nakakapagpahalaga sa mga ginampanan ng mga nasyonalista sa mga bansa sa Timog Silangang Asya at nakakagawa ng sariling pahayag patungkol sa kaganapan sa pagtamo ng
kasarinlan sa Timog Silangang Asya. Naintindihan ba, class? So ano sa tingin nyo ang bansang ito, class? Ang flag na ito. Tama. Ang flag na ito, class, ito ay ang Indonesia. So, simulan na natin. Noong huling bahagi ng ika-19 na dandaon, sumibol ang kilosang nasyonalista sa mga Indonesian. Isa sa mga naging malaking impluensya at inspirasyon para sa kanila ang Rebolusyong Pilipino laban sa mga Espanyol at ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. So kilala naman natin si Dr. Jose Rizal, di ba, class? Siya ang bayani ng Pilipinas na patunay rito kalalakihang Indonesian ng Rizal hanggang sa kasalukuyan. So nakilala naging daan si Rizal na mag ano din ang Indonesia, class, gusto din nilang lumaya sa mga nananakop sa kanila. So, ang sunod naman na isa sa mga naging leader ng nasyonalismo ay si Radin Ajin Kartini na masigasig na kumilos para sa impresyon ng kababaihan na isagawa niya ito sa tinatawag ang atensyon ng mga namumunong Dutch sa tunay na kalagayan ng mga pamamayan, lalo na ang mga kababaihan. So, ito si Radin Kartini, class. Isa siyang babae at saka ang kanyang adhihaki ay laban ang karapatan ng mga babae. So, bakit nga ba maliit ang paningin ng mga tao dati sa mga babae, class? Meron ba kayong ideya? Pwede. So, maliit lamang ang mga pagtingin ng mga tao sa mga babae noon, class, kasi ang mga babae kasi wala silang karapatang mag-aral at saka nasa bahay lamang sila. So sinulong ni R.A. Kartini ang kwan na ito para makilala ang mga babae na kaya ng mga babae ang ginagawa din ng mga lalaki. So, ang sunod naman na dyan, taong 1927 nang itinatag ang partidong nasyonalista na may adhihaking isulong ang kasarinlang bansa sa pamumuno nina Ahmed Sukarno, Muhammad Hatta at Sultan Syuursaq. So, itong tatlong ito, class, sila ang mga lumaban para sa kalayaan ng Indonesia. Sila din ang mga leader ng Indonesia sa army, class. So, sunod naman na dyan. Ano ang flag na nakikita niyo, class? Tama. Ito ay ang bansang Vietnam. So, taong 1941, pinamunuan ni Ho Chi Minh ang kilusan para sa kasarinlan ng Vietnam. Noong nakapagtrabaho siya bilang katulong sa kusina sa Paris, nakilala niya ang komunistang nagbigay ng inspirasyon sa kanya para ipaglaban ang kasarinlan. So, sa Vietnam naman, class, si Ho Chi Minh ang gumawa ng paraan para mapalaya ang Vietnam dati. So, ito yung mukha niya. Nakikita niyo ba, class? Yan. So, taong 1941. So, noong ikalawang digmaan, pandaigdig, lumaban ang mga gerilyang Vietnamese. Taong 1945 naman ay itinatag ng mga Hapon ang bagong pamahalaan upang makuha ang simpatya ng mga Vietnamese. Na pamahalaan na ito ay hindi rin nagtagal dahil hindi ito tinanggap ng taong bayan. Sa tingin nyo, class, bakit kaya hindi tinanggap ng mga Vietnamese ang Hapon ay ang pamahalaan ng mga Hapon? May idea ba kayo? Magaling. So, kaya hindi tinanggap ng mga Vietnamese, class ang
republika or ang mga pamahalaan ng mga Hapon ay hindi kasi sila ang mga dating nakatira sa Vietnam. 'Di ba? Mga dayuhan lang sila at sila yung mga nanakop sa bansa nila. So, hindi tumutol ang mga Vietnamese sa mga kagustuhan ng mga Hapon. Kaya lumaya din ang mga Vietnam. So, sa pagtatapos ng digmaan, hindi napigilan ng Allied French Army si Ho na magtatag ng pamahalaang probensyonal sa Hilagang Vietnam. Ito ang Demokratikong Republika ng Vietnam sa pagsapit ng Setyembre 2, 1945. Ipinahayag ni Ho sa taong bayan ang kasarinlan ng Vietnam. So noong taong Setyembre 2, 1945, dito na lumaya ang bansang Vietnam class. So sino na nga ba ulit ang nagtatag ng kasarinlan sa Vietnam? Tama. Ang nagtatag ng kasarinlan sa Vietnam class ay si Ho Minh Chi. So, anong taon naman na itatag ang kasarinlan ng Indonesia? Tama. Magaling. So, meron pa ba kayong katanungan, class? Magaling. Okay, class. Batid kong nakinig kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon naman ay magkakaroon naman kayo ng isang aktibidad. So, class, hatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang group 1, ito ang group 2. So, bawat grupo ay bibigyan ko ng kanilang gawain. So, sa unang grupo ay gumawa ng makulay na poster na nagpapakita ng mahalagang pangyayari sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Indonesia at Vietnam. Ito ang group 1. So, sa pangalawang group naman ay gumawa ng Venn diagram o comparison table na nagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng nasyonalismo sa Indonesia at Vietnam. So class, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan itong inyong gawain. Maaari na kayong magsiumpisa. So class, makipag-cooperate ang lahat. Sa group 1, makikipag-cooperate ba ang inyong mga group member? Okay. Sa group 2 naman? Okay. So class, meron na lamang kayong 3 minuto. Kung may katanungan, maaari lang kayong magtanong. Okay class, 1 minuto na lang. Okay class, time's up. Maaari nang pag-ibigay sa akin ang inyong gawain. Ngayon class, patid kong nakinig kayo sa ating talakay ngayong araw. May katanungan pa ba? Anyone? Wala na? Okay. Kung wala na kayong katanungan, ako ang magtatanong sa inyo. So, handa na ba kayo? Okay. So, paano mo maipapakita ang nasyonalismo sa simpleng paraan sa iyong araw-araw na buhay? Yes? Tama. Sunod naman, ano ang mahalagang aral na natutunan mo mula sa kabayanihan ni Ho Chi Minh at Sukarno? Yes. Okay, very good. So, next question. Bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at
at lalaki sa ating lipunan ngayon? Yes. Okay, very good. Ito naman. Paano nakaka-impluwensya ang Rebolusyong Pilipino sa pagkakabuo ng nasyonalismo sa Indonesia? Yes? Okay, tama. Lahat ng inyong sagot ay tama. At magtatanong pa ako. Ano ang papel ni Raden Adhen Kartini sa kilusang nasyonalismo sa Indonesia? Yes? Okay, very good. And last one. Paano ipinaglaban ni Ho Chi Minh ang kasarinlan ng Vietnam? Anyone? Yes? Okay, very good. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Okay, class. Batid kong nakinig kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng isang pagsusulit. So, class, maglabas kayo ng 1/4 sheet of paper. At sagutan ninyo ang inyong quiz. Okay, class. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang inyong quiz. Panuto, tukuyin ang mga sumusunod. Number 1. Umusbong ang Budi Utomo na nangangulugang Noble Endeavor. Number 2. Ito ang kilusan na tinatag noong 1912 sa isla ng Java. Layunin nito na itaguyod ang aral at pagpapahalagang Islam. Okay. Nakakasunod bang lahat? Number 3. Ito ay nanggaling sa salitang Latin na natio na ang ibig sabihin ay pagpapangkat ng mga tao kay isang lahi. Number 4. Kilala ang bilang isa sa mga pinakamatatag na komunistang. And number 5, kailan itinatag ang Partai Komunis Indonesia? Number 5, kailan itinatag ang Partai Komunis Indonesia? Nakasunod bang lahat? Wait. 6 to 10. Panuto. Punan ang dangko. Isurat ang tamang sagot sa patlang base sa iyong natutunan sa ating talakayan. Okay, number 6. Si Blanc ay isang Indonesian na nagsulong ng karapatan ng kababaihan sa pamamagitan ng kanyang liham. Nakasunod bang lahat? Okay. Number 7, noong 1927, itinatag ang Partidong Nasyonalista sa Indonesia na pinamumunuan ni Aceh Sukarno. Number 8, ang kilusan sa Vietnam para sa kasarilan ay pinamumunuan ni Lang. Nakakasunod bang lahat? Sa likod. Okay. Number 9, ang bansang Blanc ay naging inspirasyon ng mga Indonesian sa kanilang pagkibaka para sa kalayaan. And the last one, number 10, ipinahayag ni Ho Chi Minh ang kasarinlan ng Vietnam noong September 2, taong Blanc. Number 10, ipinahayag ni Ho Chi Minh
ang pagkasarinlan ng Vietnam noong September 2 taong lang. Okay, tapos ang bang lahat. Okay, yung mga papel nasa likod, pakipunta na lang dito sa harap. Okay. Okay, class. Sa inyong tatlong aralin, maglabas kayo ng inyong kwaderno. Class, maglabas kayo ng inyong kwaderno at isulat ang inyong tatlong aralin. Pakisulat ang inyong tatlong araling, class. Panuto. Gumawa ng isang maikling sanaysay, 5 hanggang 8 pangungusap bawat bansa na nagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng pagkilos ng mga mamamayan ng Indonesia at Vietnam sa kanilang pagkikibaka para sa kasarinlan. Naisulat na ba, class? Okay. Hanggang dito na lang ating talakayan ngayon. Goodbye, class.